Ano nga ba ang ibig sabihin ng fraction, guys? At ano-ano ang mga mahalagang salita o termino na ginagamit sa pag-aaral ng fraction sa mathematics? For today's video, samahan niyo ako guys at aalamin natin ang ibig sabihin ng fraction at kung ano-ano ang mga mahalagang salita na ginagamit sa pag-aaral dito. Magsimula tayo sa fraction. Ang ibig sabihin ng fraction, guys, o hating bilang, ito ay tumutukoy sa isang bahagi o parte lamang ng isang buong bagay. Karaniwan itong kinakatawan ng dalawang numero na pinaghihiwalay ng linya, kung saan ang sa itaas ay ang bahagi o numerator at ang sa ibaba ay ang kabuuan o ang denominator. Halimbawa, 2/3, 2/3 or 2/3. Ito ay isang fraction. Ngayon guys, ano naman ang mahahalagang salita o termino na ginagamit sa pag-aaral sa fraction o hating bilang sa mathematics? Mahalagang malaman natin to guys upang mas lalo natin maintindihan at maunawaan ang salitang fraction at upang madali natin sagutan ang mga problem solving nito. So ang mga mahalagang salitang ito ay ang numerator, denominator, fraction bar, proper fraction, improper fraction, mixed numbers, similar fraction, dissimilar fraction, at saka ang equivalent fraction. So ang tatlong ito guys, numerator, denominator, fraction bar, ito yung main parts of fraction. Samantalang ang nasa ibaba, itong anim na nasa ibaba, ito yung mga kinds of fraction. At saka, guys, mahalagang malaman ninyo na mayroon pang ibang mga salita na ginagamit natin sa pag-aaral sa fraction. Ito ay ginagamit sa operation and concept. Ito ang lowest term or simplest form, reduced or cross product method, and least common denominator or LCD. Pero sa ngayon guys, focus muna tayo dito. Focus muna tayo sa main parts at saka sa kinds of fraction. So, simulan natin dito guys sa numerator, denominator at saka fraction. Saan ba natin makikita si numerator sa fraction? At saan natin makikita si denominator sa fraction? At saan natin makikita si fraction bar sa fraction? So, balikan natin ang isinulat ko na fraction guys. Ito ay ang 2/3. Ito ang 2/3. So, saan ba dito guys? Dito sa fraction na aking isinulat, saan ba dito si numerator? Kung ang sagot ninyo ay ang 2, tama ang inyong sagot guys. Itong 2 ay siya si numerator. Saan naman si denominator? Kung ang sagot ninyo ay ang 3, tama ang inyong sagot guys. Si 3 ay ang ating denominator. Saan naman dito guys si fraction bar? Si fraction bar guys ay ang linya. Ito. So ngayon balikan natin. Sa madaling salita, si numerator, siya yung numero na nasa itaas ng fraction. Si denominator naman guys, siya yung numero na nasa ilalim ng fraction. Ibig sabihin, si numerator ay nagsasabi kung ilang bahagi ang ginuha o kinukulayan mula sa kabuuan. Samantalang ito si denominator, ito ang nagsasabi kung ilang pantay na bahagi hinati ang kabuuan. Ito naman si fraction bar, ito ang linya na pinaghiwalay ang numerator at ang denominator. At ngayon guys, dito naman tayo sa kinds of fraction. At kayo naman ang bibigyan ko ng pagkakataong sumagot. So, mayroon akong isusulat ng mga fraction sa whiteboard at ang gagawin ninyo, bibigyan ko kayo ng 1 minuto na hanapin ang proper fraction, improper fraction, mixed number, similar fraction, dissimilar fraction, at equivalent fraction sa mga fraction na isinulat ko sa whiteboard. So, ano pang hinihintay nyo? Maghanda na kayo guys dahil kayo naman ang sasagot nito. Yun guys, sa tapos na. Ito na yung mga fraction na isinulat ko sa ating whiteboard. So ang gagawin ninyo guys ay hanapin ninyo ang mga kinds of fraction sa mga fraction na isinulat ko dito sa ating whiteboard. Bibigyan ko kayo ng 1 minuto upang sagutan. Yun guys, so tapos na ang 1 minuto na ibinigay ko sa inyo. Kung ang sagot ninyo sa 3/4 ay proper fraction, tama ang inyong sagot guys. Itong 3/4 ay proper fraction. Bakit proper fraction? Dahil tandaan guys na ang proper fraction, mas maliit ang numerator kaysa denominator. So kung makikita ninyo, mas maliit ang 3 kaysa 4.
itong 3 ang ating numerator, itong 4 ay ang ating denominator. Kung ang sagot naman ninyo sa ikalawa, ang 7/5 ay improper fraction, tama na naman ang inyong sagot guys. Dahil tandaan na ang improper fraction ay mas malaki ang numerator kaysa denominator. So kung mapapansin ninyo, mas malaki ang 7 kaysa 5. At kung ang sagot ninyo sa 2 and 1/3 ay mixed numbers, tama na naman ang inyong sagot guys. Dahil tandaan na ang mixed numbers ay kombinasyon ng buong number o whole number at saka isang proper fraction. So, ang 2 ay ito ang ating whole number at ang 1/3 ito ang ating proper fraction. Kung ang sagot naman ninyo dito sa 1/4 and 2/4 ay similar fraction, tama na naman ang inyong sagot guys. Tandaan na ang similar fraction guys ay ang mga fraction na magkapareho ang kanilang denominator. Kaya kung mapapansin ninyo, ang ating 1/4 at saka 2/4 ay pareho ang kanilang denominator. Ang kanilang denominator ay 4. Ito ang kanilang denominator. Ngayon, kung ang sagot ninyo sa 2/5 at saka 3/6, 3/6 ay dissimilar fraction, tama na naman ang inyong sagot guys. Dahil tandaan guys na ang dissimilar fraction, ito yung mga fraction na hindi magkatulad o magkaiba ang kanilang denominator. So kung mapapansin ninyo, 2/5 at saka 3/6, ang kanilang denominator, 5 at 6, ay magkaiba. So ito ay tinatawag na dissimilar fraction. At dito naman sa panghuli guys, 1/2 at saka 2/4. Kung ang sagot ninyo dito ay equivalent fraction, tama ang inyong sagot. Dahil tandaan guys na ang equivalent fraction, ito ay ang mga fraction na magkaiba ang mga numero pero pareho ang kanilang halaga. No? Halimbawa, 1/2 at saka 2/4, ang dalawang fraction na ito, magkaiba ang kanilang numero pero pareho sila ng halaga. Paano natin malalaman na pareho ang halaga ng 1/4 at saka 2/4? Ang gagawin ninyo lang guys ay i-cross multiply. So kapag i-cross multiply natin to, 1 times 4, ang resulta nito ay 4. Kapag i-cross multiply natin, 2 times 2, ang resulta ay 4. So ibig sabihin, pareho sila ng halaga. So ito ay tinatawag na equivalent fraction. So yun guys, kung mayroon kayong mga anak na nasa elementary pa lang, pwede ninyo itong ipapanood sa kanila at para turuan na din sila. So hanggang dito lang sa susunod nating tutorial. Bye-bye!